Hi, I'm gonna pick up a load, a trailer. Okay, unfortunately, we don't take deliveries or anything after 3 p.m. Oh, no, I'm gonna switch a trailer. I'm gonna switch Okay, which company are you with? Q-Line. Good morning mga chay. Good morning internet, good morning viewers. Ngayon ay -2 or -5. So ngayon ay Monday. As usual, daily vlog man. So Monday, ihatid ko mga kids sa school. Drop off ko sila. Yung bunso and yung pangalawa. And yung pangatlo ay wala na masyadong school. Yung aking wife hindi rin pumasok kasi may ubo. And today, dadalhin namin ang car sa auto body para mapagawa yung dent sa gilid saka yung mga scratch sa gilid mapalitan. Don't forget the liter, okay? Then I don't know how many days it will take para sa paggawa ng dent na to. I don't know anong gagawin dito. Ito paint lang to eh. Ito ayusin to, may gas-gas oh. Dent, paint. Ito dito, kung mapapansin nyo dito, meron siyang dent dito, pero hindi to kasama sa bangga. Ito yung mga nagbubukas sa pintuan. Yung pagbukas ng pintuan, alam nyo, ganyan agad. So tumatama tong dito na side sa kotse. So malamang ito ay, kung mapapansin niyo, ito ay pickup truck. Meron na akong pang sa gilid, sa pang kotse. Kung sa kotse kasi, dito tatama. Ito yung purpose niya. Itong side na yan, para pagbukas, maliit lang. Ito pickup truck to eh. Nakadali dito, and nakadali dito. Pickup truck. Ganyan yung mga, mag-parking ka sa mga masisikip. Kaya mayroong mga dent akong ganun. Pero ito lang ang ano, hindi naman siya malaking damage, but ang cost niya ay around, in-estimate ng MPI, around $3,000. So, $3,000, 3,000. Laki nun, 120,000. Palagay natin, 120,000 sa $40. Ito lang side na to. $120,000 sa peso, ha? But $3,000 yan. Lahat. Dito lang na side. Then, i-check ng MPI kung hindi ka satisfied sa paggawa. Babalik mo sa MPI na hindi ako satisfied, meron ba ibabalik ulit yan doon sa kanila. Tara na. Ay. Importante dito. Pag iniwan ito doon ay ano, May wallet. Yeah, kunin yung mga importante yan. iiwan doon. Okay. Abay. Drop off ko lang si Kali. And then hazard po dyan. Hazard? Yeah, dun sa side. Dito lang? Yeah. This is Wala what na they siya. told us na dito Bye-bye. Park. Kasi beep. Bye, man! Hindi. May house mo. Pasok na yun, mag-update na yung location. Okay. Let's go na. So dito namin dinala ang car sa CarStar Quality Collision. Oops, sorry. So ito yung MPI claim. Kukuha ka lang ng claim number. Then... Hi there, good morning. How are you? I'm good, yourself? Good. So you guys are accredited with MPI, right? Yes, we are. So I got a claim. Okay. This one. And how bad is the damage? Oh, on it's the not vehicle, sir? so bad. not It's that just a bad? scratch and a dent. Oh, okay. Well, we can definitely look after that for you. Not a problem. Do you happen to have your driver's license and registration? If you say, Oh, can you get the registration, please? okay. Your first name, please. Mark. Mark,
I'm Lois. Nice to meet you. What's her name? Lois. Lois Yeah. and Clark. And your name? Nice to meet you. So have you been here before, Mark? No, it's my first time. This morning, I tried to find some good reviews on Yeah. Google. I'm And hoping it's too they're up close. there. And it's too close to my house here, just in Robertson. Awesome. Well, that is great. Instead of going to Don Vito, so I tried. No. We don't want you going there. Okay. There you go, Nata. Do you have a courtesy car for her? Well, first I have to download the claim to have a look at it to see what kind of damage there is. Okay. Okay, so I see that you have auto loss of use. Smart thinking. Don't Yeah. ever give that up. Lagay mo. And this one. So this one is CarStar. Nissan bumper, like, are we fixing it or doing an accident? Fixing a rental. I don't know if we would have a vehicle here. It would go through Enterprise Rent-A-Car. Oh, They okay. do ask for a credit card number for the file, which they will put a hold on at $400. Mhm. And then with the rental, if you do get into an accident that you're found at fault for, deductible does apply to $750. They're going to ask you if you want to take the insurance to lower the deductible down to zero. It's very expensive. It's about $12 or $13 a day plus tax. But Manitoba Public Insurance offers that. You could take it through them and you pay a documentation fee of $15. Then you pay $2 to $3 a day and it's brought down to $100. I would take it out for 2 weeks just to err on the side of caution. Not saying it's going to take that long to repair, but it's better to have more than not enough. Yeah. Okay, so it's something to think about. Yeah, All right, okay. well, thank you very much. Okay. It was Thank you. nice meeting you guys. Thank you, Liz. Enjoy your day. Thank you. Ito, halatang halata dito. So ito yung papalitan, di ba? ito yung papalitan, ito yung isa, mag-order sila nito. Tapos ito, I don't know anong gagawin nila dito. Or isang buo, I don't know. Paano nila gagawin yan? Then ito, I don't know, bahala sila yung mga gagaling dyan. Let's go na. So balik na ako sa car. Burdagul, I'm here na Burdagul. Isa. Ba't ganyan? Yeah. Happy Picture, pa. okay? Ingat. Yeah. Ha? Kape na. Take care sa pag-drive, okay? Akin ang kape. Take care also. Akin ang ano. Yan. And your farmer's wrap that I love you, my Yeah, susi nandyan na. Yeah, ingat kayo. I love you. Ingat ha. Love you. I love you. Yeah, Ingat ingat ka kayo. lagi. Pahinga ka. Inom lagi ng tubig. Okay, bye-bye. Lah, buset. Let's go, Bordogol. Let's work. Bye-bye. Dinala ko ng pangmalakasan ko na pang winter time. Ito yung isang set ng ski pants at saka jacket. Fried rice. Okay, ito yung aming food. Ano tawag dito? So ito yung result. Naka-compress na lahat ang pagkain. So mas malaking tipid pag inilagay ko na sa loob. Hindi na siya bulky.
no? Kita nyo, di ba? Wala na akong plastic na gagamitin. But, mahal lang siya. Gawa ng yung plastic, medyo may pricey yung plastic. Pero, parang bumibili ka lang sa superstore, oh, na naka-secured na. Ang tawag doon? Oh, di ba? Naka-sealed. Oh, manok. Naka-sealed lahat. Kahit magtagal siya dyan, hindi masisira yan. So, ito, ulam din. Oh. Suksok mo lang siya, di ba? Malaki ng space ko, guys. Kanin. Oh, ang kanin, ano din siya, naka-sealed. Naka-vacuum. So, kukunin ko na lang isang bawat kanin. Then, ulam. So, mas malaki ang mailagay. Ang laki ng space. Ang laki ng space. Look. Ang daming pagkain pwedeng ilagay. Suksok mo lang ng suksok. May mga pangalan na nilagyan ni Kensley. Ito ay bistik. Yan, bistik 1123. So may mga pangalan bawat pagkain. So alam ko kung anong pagkain yun. Thank you, anak, sa sikaso. And this one is calderita. Oh, see, ang dami pa, oh. Luwag pa, oh. Luwag pa. Luwag na luwag. So mga ito, lalagay ko lang dito sa taas lahat. Microwave na lang siya. Luwag na luwag. Look, ang laki ng pinagkaiba. Wala na. Ang laki ng pinagkaiba, mga choy. Malaking bagay talaga yung food saver niya. So, marami pang bakante, no? Ngayon, dahil marami akong bakante, lalagay ko itong mga juice ko. So, meron akong space sa juice. Diba? Ayan, mga juice ko sa lalim. Lagay natin doon lahat mga nakasilyo dyan. Thank you so much talaga kay Bill, yung matanda na nagsabi sa akin na kailangan mo ng food saver, yung may squeeze yung food mo kahit magtagal siya dyan, hindi masisira yan. So tama nga yung sinabi niya. So ngayon, ang dami kong space, pwede ako maglagay ng mga maraming soft drinks sa loob. Ito ay mga apple yan, mga choy. Mga apple yan, yan, oh. Apple calcium, paborito ko yan, gustong gusto ko yan. Oh, see, ang luwag tuloy ng aking aking fridge. So yun na, tapos na. Then yung mga iba, mga dry goods nito doon sa taas. So ngayon, ito na yung area ng aking fridge. Ang dami ko nang mailagay. Thank you sa food saver. Ang ganda. Mamimili na lang ako kung anong aking kakainin dyan. Soft drinks, malamig lahat. Sparkling ice. Then, shut it off. Alam nyo, nagustuhan ko itong glass na polarized na binili ko sa Loves. Until now, wala siyang scratch. Hindi siya nag-scratch. Kahit itatapon-tapon mo siya, wala siyang scratch. Kaganda. Yung 3 piraso. Bibili pa ako nito. Ipamimigay ko sa mga truck drivers dyan sa Pilipinas. Kasama dun sa unang binigay, yung mga calling fund. Hindi ko pa na bigyan ng pansin eh. Oh, walang ka scratch. So kanina, dinala namin ang sasakyan. Ngayon, dito sa Canada kasi, I'm not sure sa US Sa Canada, ang insurance kasi dito sa Manitoba and Saskatchewan is public. Government, not public. It's government yung insurance, hindi siya private insurance. Okay? So yung damage ng aking sasakyan is napakaliit lang. Yung fender lang niya papalitan kasi nagasgas, then na-dent, but it cost $3,000. $3,000 yung cost lahat. Depende pa yun. Depende sa kanila, no? Kung ano pa yung makikita nila or estimation ng nasa body shop. So kung binigyan ka na ng
reference number para sa claim ng iyong insurance, ikaw na yung mamimili kung anong insurance, kung anong body shop, kung anong body shop yung pupuntahan mo, kung saan mo dadalhin yung car mo para ipagawa. Maraming body shop dito sa Winnipeg itself. Boyd, Don Vito, marami. But yung pinuntahan namin kanina is malapit sa bahay. And nandun din hindi ko naman alam na nandun nagtatrabaho si Oria. Shoutout kay Oria, babae yun, kaibigan ng Mackenzie, na body shop. Nagtatrabaho. Bata pa, 21 years old. Yun ang gusto niyang linya eh. But anyway, doon namin dinala kasi nga mas malapit, magandang review. And yeah, kasi nangyari na sa amin sa Don Vito, okay naman siya. But malayo na siya sa amin eh. Now, malamang itatanong nyo, no? Ipapasok namin yung sasakyan. Okay, papasok namin. Papa-repair, depende kung ilang weeks nila gagawin. Ano yung gagawin namin? Anong sasakyan ang gagamitin namin? Siguro na quick na mga body repair, meron silang courtesy car na ipapahiram. Pero pag it takes 2 weeks, yung paggawa ng yung sasakyan, ang gagawin mo ay dadalhin ka nila sa Enterprise, kung saan yung nandun yung mga rent-a-car, magre-rent ka ng car. Oh really? Bakit ako magre-rent ng car? Di ba? Dapat yung nagpapagawa, yung pinagawan mo, meron silang ibibigay sa'yo. Ginawa yan namin before, nung rogue pa aking sasakyan. Mag-rent ka ng car, kasamang insurance of course, hindi pwedeng mawala yung insurance. Kahit rented car siya, kasama pa rin yung insurance. So, kasamang insurance sa rent-a-car, ilang days na gagawin. Example, kung pinakamahaba na yung 2 weeks, so rent ka ng 2 weeks. Okay? Pagbalik mo sa car, kukunin mo lahat ng resibo, iriripan mo sa MPI kasi it's government. So lahat doon, yung insurance, iriripan nila lahat yon. Iriripan nila lahat. Babayaran lahat ng insurance yon ni MPI, Manitoba Public Insurance. Yun ang meaning ng MPI. Sa Saskatchewan naman, Saskatchewan Government Insurance, tama ba? But sa amin is Manitoba Public Insurance. Hindi siya private, hindi siya kagaya sa Ontario, hindi siya kagaya sa Alberta na private ang kanilang mga insurance. Dito is government ang insurance. So, basta hindi mo at fault, hindi mo kasalanan, binanggaan ka, inatrasan ka, service na sasakyan, wala kang problema. May tinatawag sa doon na deduction or deductible. Okay? Yung sa akin, mataas yung deductible, $500. Ang sabi sa akin, pag mataas yung deductible mo, mababa yung insurance mo. So kung at fault ka, kasalanan mo, binangga mo siya, ni-rear-end mo siya, ni-atrasan mo siya, private ha, hindi siya government, hindi siya commercial, private na sasakyan, yung sarili mo sasakyan, inatrasan mo yung isang kotse, at fault, ikaw yung may kasalanan, babayaran ni insurance, of course, yung damage mo, yung sa kanya naman, kukunin dun sa kanyang insurance, yung binangga mo, kukunin sa kanyang insurance, pero wala siyang kasalanan, just like me, wala akong kasalanan, hindi ko fault. Pero kung kasalanan mo, at fault, inatrasan mo siya, na-damage ka sa likod, babayaran ka pa rin o ipapagawa ni insurance yung sasakyan mo na wala kang ilalabas na pera bukod sa tinatawag na deductible. Ano yung deductible? Kasi pag at fault mo, meron kang deductible na 500. Depende kung magkano yung babayaran mo sa deductible. 200. I think pinakamataas is 500. 200 saka 500. So kung at fault mo, magbabayad ka ng $500. Yun lang. Pero yung cost ng repair, everything sa sasakyan mo, dahil kahit kasalanan mo, babayaran pa rin yun ng insurance. Insurance pa rin yun. Okay? O, wala ka palang babayaran sa insurance. Kahit kasalanan mo, wala. Pero may babayaran ka na deductible. But be aware, pag kasalanan mo, -5 ang license sa demerit points, and tataas ang cost ng iyong insurance. At tataas ang cost, ang babayaran mo sa iyong premium sa lisensya. Yun ang pagkakaiba. Hindi mo kasalanan, no? Binangga ka, walang problema, wala kang deductible,
na babayaran, hindi tataas ang insurance mo, hindi tataas ang premium ng license mo. Wala, kasi hindi mo kasalanan. Pero kung kasalanan mo, kahit truck driver ka, yung license mo maapektuhan pa rin. Commercial, drive ka, nakabangga ka, lisensya ang tatamaan. But yung damage ng repair ng cost ng truck is insurance ng company, hindi sa'yo. Yung kotse, sa'yo yun. Personal yun eh. Wala kang babayaran. Again, wala kang babayaran sa damage, sa repair. Wala. Everything insurance. Yun lang 500 na deductible or 200 na deductible ang babayaran mo. Dito sa Manitoba. Hindi ko alam sa inyo. Let me know sa inyo sa ibang probinsya ng Canada. But, tataas ang insurance, tataas ang premium, minus 5 sa lisensya. 3 yun. So be aware, be careful na magdadrive kayo, and again, mag-invest kayo ng dashcam ng inyong sasakyan. Okay? Mag-invest kayo. Yung magandang dashcam, yung 4K quality yung dashcam, front and back. Kung meron pang loob, which is good, 3-way ang tawag doon. Kung meron kayong 2-way channel, that's good, front and back. Mag-invest kayo, lalo na pag dito kayo sa Canada. Kasi may mga driver na gustong mag-claim ng insurance, kakatingin ka or nasa stop sign ka, alam nilang nasa stop sign ka, pag go mo ngayon, babanggain ka nila. Hindi na kasalanan ng driver yun kasi nasa primary highway siya, nasa stop sign ka eh. Gusto niyang mag-claim ng insurance. Gusto niyang palitan, i-write off yung sasakyan niya para makabago. Stop sign ka, tingin mo malayo pa siya, umarangkada ka yun. Ngayon, hinarurot niya, binangga ka ngayon. Sinong fault? Sinong fault nun? Meron kang stop sign. Sinong fault? Let me know sa comment. Sinong may kasalanan? Nasa stop sign ka. Okay? Tingin mo clear. Tingin mo clear. Pag arangkada mo ngayon, binangga ka ng primary na sasakyan. Nasa primary highway or nasa main highway siya. Siya ang may priority. Meron kang stop sign. Sino may kasalanan? Okay? May mga driver na gano'n na gustong mag-claim ng insurance, gustong i-write off ang kanilang sasakyan, gustong palitan sasakyan para ma-write off. Pag na-write off na, babayaran ng insurance, papalitan ng bago. Or may mga tinatawag silang insurance doon na anong tawag doon? Pag nabangga or na-write off, pwedeng palitan kasi binabayaran mo yung insurance na yung tawag doon. Nasa dulo ng aking dila. But anyway, ganun yun ang situation. Dito, pag na-disgrasya or nabsagi ang sasakyan, no need na makipag-away ka, no need na makipag-argue ka, no need to bumunot ka ng baril kasi dito lahat, hindi mo kailangan nakipag-away. Babayaran ng insurance, gagawin ng insurance yan. Nagbabayad kami every month ng insurance namin. Okay, pag wala kang disgrasya, may mga tinatawag na rebate. Binabalik minsan, may mga ilang dollars na binabalik sa'yo, but at least safe ka, peace of mind. Wala kang problemahin na, sinagi ako ni Kulapo, sinagi ako ni Pedro sa gilid. Oh my God, ang laki ng babayaran ko nito. Oh my God, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, right? Dito hindi. Sagiin ka, na-write off ang sasakyan mo, papalitan ng bago. I-write off, babayaran ng insurance, kuha ka ng bago. Or may tinatawag sila yun nga, nasa dulong dila ko, na binabayaran mo kasama sa insurance. Pag na-write off ang sasakyan mo, papalitan ka uli ng bago. The same. Hindi ka nakukuha ng iba. But anyway, having said that, ang dami ko na sinasabi, tapos na ako dito. I'm ready to go. Dadaan ako ng Winkler para i-flip off yung aking trailer, yung clip niya, kasi dadaling ko to sa North Dakota Valley City, John Deere, kasi magsuswitch ako ng truck at may pipick-upin akong load. Switch ng trailer, yung trailer na pipick-upin ko, yun na yung aking permanent na trailer na. Itong 1266, idadrop ko na, papalitan na. It's old one, but na-maintain ko siya. Pero idadrop doon, papalitan ng medyo newer, sabi ko nga sa kabilang vlog, newer na trailer, at yun ang aking gagamitin. Ang brand ay Trail King.
So ito yung ipi-flip. Ay ay ay. Ito kukunin to. Then lago mo yun dyan. Ay ay ay, ito na naman. Gas. Goodbye 1266. Yung pin, then dami ko pa naman shackle dito, pero kukunin ko to lahat. Tanggal ang pin dito. Okay, tanggal ang pin. Kasi pag flip nito ngayon, pag flip niyan ngayon, iba na yung ano, papasok dito. Papasok dito. Then saka ilak ulit. Okay, ito, na-flip na siya. So yung kingpin na galing dito, so inilipat namin. Nilipat ko dito sa ano, sa front. So ganito rin yung itsura niya. Minsan naka-flip na yung ganyan pag meron kang jeep, kakabit ka ng jeep. Pero dahil yun ang gusto nila, dahil kakargahan ng gulong to, so kailangan daw naka-flip. So lagyan ko lang ng spray. Then drive na ako papuntang puntang North Dakota. Okay. Yeah. Kailangan ko pa pala ng permit dito. Morning, officer. Where are you going today? I'm heading to Valley City. What are you picking up down there? There's a pre-loaded trailer there that I'm gonna drop to Alberta. I'll get 3 packs of personal tobacco and also food. See you later. Yep. Have a nice day. Yeah. Dito na naman ako sa sitwasyon na race against time na naman.
Race against time. Alas 4 sarado na sila. Ngayon yung pick up ko. Ang bilis ng oras talaga. 15:41 na lang. 15:41. Sasarado na sila ng 4. Ang kailangan ko lang today, bago sila magsarado, maka-in ako sa loob ng yard. Pag nakapasok ako sa loob ng yard, that's good enough. Kahit sarado na sila kasi preloaded na yung trailer na kukunin ko. Meron na siyang karga. Pero kailangan ko lang talagang makapasok sa yard. Okay, sinarado pala nila ito. Yun lang ang problema. 15:42, 10 minutes. 14:50. 2, darating ako doon. Good afternoon. Hi, I'm gonna pick up a load, a trailer. Okay, unfortunately, we don't take deliveries or anything after 3 p.m. Oh, no, I'm gonna switch a trailer. I'm gonna switch Okay, which company are you using? Q-Line. Okay, so you're just switching a trailer? Yeah, I'm gonna pick up a loaded trailer. I'm gonna switch the empty trailer. Okay, you said you're with Q-Line? Yeah, Q-Line trucking. Sorry about the wait. I'm still waiting for somebody to authorize. Oh yeah, yeah. Yes, sir. Yeah, unfortunately, I'm not able to get an authorization to let you in. Nobody's actually returning any messages. So unfortunately, I wouldn't be able to let you through the gate to drop off and pick up. Oh, really? Yeah, our gate hours are actually 6 a.m. to 3 p.m. Oh, because this is my... After a few years, this is my first time to come back here. So before we have the PIN number that we use in the other gate. Yeah, and unfortunately, yeah, they stopped doing that.